Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, kapag inaapakan niya raw itong gas pedal niya, kahit biglain niya, mabagal na daw yung reaksyon ng sasakyan niya. Kumbaga, kahit biglain niyang tapakan itong gas pedal, hindi daw bumibigla umusad. Ganun ang ibig kong sabihin. Siyempre naman agad kong tinanong kung ano mga pinagawa niya. Sabi niya wala daw siyang pinapagawa pa. Kaya ang sabi ko sa kanya, i-check ko muna itong fuel filter mo. Pwedeng dyan lang yung problema kasi pag barado yan, talagang ganun ang mangyayari. Hirap talaga siyang humatak bigla. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, panoorin nyo lang kung paano ko ito papalitan. Huwag kayong mag-alala kasi kung ganito yung sasakyan nyo, hindi naman mahirap palitan ang fuel filter nito. Basic na basic lang. Gagamit ka lang naman dyan ng plier o kaya long nose para dito sa clamp na umiipit dito sa fuel hose mo. At kung makikita nyo mga boss, natanggal ko na itong dalawang fuel hose. Ayan o, pinapakita ng daliri ko mga boss, pinapakita ng kamay ko. Ayan, natanggal ko na itong dalawang fuel hose niya dito sa fuel filter pump assembly. At dahil tanggal na yung dalawang fuel hose mga boss, hawakan nyo itong fuel pump assembly nyo, tsaka nyo uga-ugain paangat. O diba, tatanggal ko na siya. Yung socket for sensor niya, ayan na yung pangalawang tinanggal ko. Ayan yung sa ilalim, pero nauna ko nang natanggal yung socket for sensor sa ibabaw. After nyo mabunot itong fuel filter pump, yung tinuturo ng daliri ko mga boss, yan yung arrow dito sa housing, papunta dito sa arrow ng lock ring niya. Ayan, ilapit ko mga boss, ano? Itong lock ring niya may arrow din. Tapos ito namang upper pump mga boss, meron din yung arrow. Kaya kailangan kapag binuo nyo na itong fuel pump assembly nyo, yung arrow niyan, magkakatapat sila. Luluwagan ko na muna ito pakaliwa, itong lock ring niya. Ayan yung pinipihit ko mga boss. Ayan yung lock ring niya. Pinihit ko yan pakaliwa, di ba? Tapos ito namang upper pump niya. Ayan iangat nyo lang siya mga boss. Medyo gagamit ka ng kaunting pwersa. O di ba natanggal ko na yung upper pump niya. Tapos iangat ko itong fuel filter. Kung makikita nyo, di ba? Itim na ito mo, barado talaga siya mga boss. Kaya possible na possible talaga. Diyan yung pinanggagalingan ng problema. Kaya yung hatak nitong sasakyan ni customer is apektado talaga na kahit bobahin nyo pa yung accelerator, pag marumi ito or barado, natural, mahihirapan talagang humatak itong sasakyan ni customer. At ito na mga boss, nakabili na si customer ng bagong fuel filter, nakita nyo naman yung pagkakaiba. At syempre, doon naman sa housing ng fuel pump nito, syempre naman, bago mo ilagay yung fuel filter na bago, dapat malinis itong housing niya. Ito naman yung o-ring mga boss, yan yung tinanggal ko. Ayan yung o-ring niya. Nakita nyo naman, kukunin ko na ngayon itong bagong o-ring niya. Ayan. Nakikita nyo naman mga boss, diba? Madali ko lang natanggal itong o-ring niya dito sa fuel filter housing. At kung sa paglagay naman, napakadali rin. Nakita nyo, pag nilagay ko, simpleng-simple lang. Kaya hindi kayo mahihirapan kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo. Kaysa yung makatapat pa kayo nung gagawa. Nako, imbis na malit lang yung problema, baka lumaki pa. At ito na mga boss, yung bagong fuel filter. Ito namang sinasabi ko mga mekaniko, hindi naman ito paninira. Pinapag-ingat ko lang yung mga customer para hindi sila kawawa. Kaya huwag ka masyadong assuming na ikaw yan. Balik na ako dito sa fuel filter mga boss. Nakita nyo yung tinuturo ko, gaya ng sinabi ko, na yung arrow na itinuro ko dito sa upper pump, pati dito sa housing niya is dapat magkatapat yan kapag binulik mo na itong upper pump dito sa fuel filter housing mo. Tsaka mo ngayon idin itong upper pump dito sa housing niya. Kailangan yan mga boss, maisagad mo sa pagdiin dito sa fuel filter housing niya itong upper pump. Dapat lapat na lapat siya para hindi siya magkaroon ng leak dito sa o-ring. At higit sa lahat, maisagad mo sa thread itong lock ring niya. Pag naisagad mo nang maipasok itong upper pump mo dito sa fuel filter housing, pwede mo na ngayon pihitin itong lock ring niya. Sa pagpihit naman ng lock ring mga boss, iikutin mo lang yan pa kanan hanggang sa sumagad sa dito sa thread ng upper pump mo. Mapapansin mo naman yan mga boss kapag sagad na itong lock ring mo dito sa thread ng upper pump. Tutunog na yan. Pangalawa, pag sinilip mo yung arrow dito sa lock ring mo, ayan yung tinuro ko mga boss. At doon sa isa pang arrow na tinuro ko sa upper pump, magtatapat yung dalawang arrow na yan pati dito sa housing niya kapag nailak mo na siya. Pag naisagad mo na sa pagpihit itong lock ring niya. Ayan mga boss, diba? Yan tinuro ko, tingnan nyo. Tapat na siya ngayon doon sa upper pump. Papunta naman dito sa housing ng fuel filter mo. Ayan, tapat na ngayon silang tatlo. Ito naman sa likod ng fuel filter pump mo. Ayan mga boss, yung hinawakan ko ng daliri ko, ipapa-slide mo yun dito sa dati niyang position kung saan mo tinanggal itong fuel filter assembly. Ilapit ko itong camera. Ayan yung hinawakan ko mga boss. Diyan yung ipapa-slide itong fuel filter assembly na tinuturo ng daliri ko. Sa paglagay naman yan mga boss, itapat nyo lang yung gatla ng fuel filter assembly nyo. Sabay itulak nyo pababa para mag-lock na siya.
O di ba nakita nyo, madali lang naman. Pero bunutin ko yan ulit mga boss para yung socket wall sensor niya, ilagay ko muna. Yan yung nasa baba ng socket wall sensor mga boss. O ayan, ilalagay ko muna siya. Huwag niyong kalilimutang ilagay yan mga boss, yung socket wall sensor ng fuel filter nyo. Yan yung nasa baba. Tapos dito ulit tayo sa fuel pump filter nyo. Siyempre naman, pag inilagay nyo yan, dapat naman lapat na lapat siya para wala siyang kalog. At pag okay na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong isa munang fuel hose. Ilapit ko itong camera para makita nyo. Ayan mga boss, ayan yung hinahawakan ko. Ayan yung fuel hose na galing sa tangke. Yan muna ang una nyong ilalagay. Kung mapapansin nyo, masikip yung position. Ganun talaga mga boss, medyo tiyagain nyo lang. Pero gaya nga ng sinasabi ko, nakukuha sa tiyagayan. O diba? Nailagay ko naman eh. Tapos gamit ka ng long nose para mailagay mo itong clamp at nang maipit nyo itong fuel hose. At pag okay na yan mga boss, pwede ka na ngayon mag-bleed. Dito sa fuel filter assembly mo, sa ibabaw niyan, andyan na yung pump. Ipapump mo lang yan hanggang sa mapuno ng diesel itong fuel filter housing mo at mawala na yung hangin niya. Mapapansin mo naman pag napupuno na ng diesel itong fuel filter housing mo, matigas na siyang ipump at yung diesel na lumalabas is buo na siya. Ilapit ko mga boss para mas makita nyo. Tsaka ako ngayon siya ipapump. Nakita nyo, malakas na yung diesel na lumalabas at buo na siya. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose. Yan yung papunta naman dito sa makina. At pag nailagay nyo na ng maayos itong fuel hose, gamit ka uli dyan ng long nose, ilagay mo naman na ngayon itong clamp niya para maipit niya ulit itong fuel hose mo. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalagay nyo ng mga clamp dyan mga boss para wala siyang singaw. Tapos ipump nyo siya ulit. Dapat habang pinapump nyo yan is tumitigas yan. Na ibig sabihin nun, wala siyang singaw. At dahil okay na yan, punasan mo muna yung nagkalat na diesel. Tapos yung socket wall sensor dito sa ibabaw, ilagay mo na rin yan. Siguraduhin mo naman syempre, dapat lapat yan pag nilagay mo. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakagawa nyo mga boss, o pwede mo na ngayon start itong makina. Nakita nyo, pag tama yung pagkakalagay nyo ng mga fuel hose, yung tama yung pagbibleed nyo, pag in-start nyo yan, one click siya o ipump nyo siya ulit. Dapat ang lagi nyo pakiramdam pag binomba nyo yan is tumitigas siya. Ibig sabihin nga nun is wala siyang singaw. Na ang suma total, maayos yung pagkakagawa nyo. Papatayin ko ulit itong makina mga boss ha. I-try natin syempre, dapat matesting natin kung okay na okay ba talaga itong pagkakagawa nyo. I-switch off ko itong makina. Tapos, start ko yan ulit. O diba? Nakita nyo? Good na good. Ganun lang mga boss at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.